Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah anbiya mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagmamayari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako'y sumasaksi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang sugo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay yung tinatawag na khutbah sa Makkah na ang kanyang topic ay ang mga anomalya at ang mga ibig sabihin at ang mga motibo at ang mga makakasira dito. Ayon kay Sheikh Dr. Saud bin Ibrahim al-Shuraim ng Makkah. Ito ay khutbah noong Dhul-Hijjah 24, 1441. Ang lahat ng papuri ay sa kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang gumagabay at nagbibigay ng kanyang patnubay, kaluwalhatian sa kanya at pagpapasamat at humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawang mga kasalanan. Purihin ang kanyang anumang kadakilaan. Katotohanan, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at katotohanan, siya ang kaisa-isang Diyos na dapat sambahin ng lahat ng sangkatauhan. Bilang ito ay pagpapayo sa ating lahat, mga kapatid sa tinatawag na reliyong Islam, magkaroon tayo ng takot kay Allah, maging ito man ay lihim o pribado o maisa publiko. At ang pananatili natin sa kanyang gabay na aklat ng Quran, patnubay ng kanyang dakilang sugo sallallahu alaihi wasallam, at kung anuman ang mabago o maging tagumpay ng puso at ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala o mga alipin ng Diyos, ang may kaalaman at katwiran ay umayon sa kasiyahan ng tinawag na pagsasama ng awa at ang paghihiwalay ng kaparusahan. Ang pagsasama-sama ay mas mahusay kaysa sa naghihiwalay na ang mga kakatuwang mga samahan na sumuway at tumalikod. At ang tatlong sakay na nangangabayo, una ay ang demonyo, ikalawa ang pangangabayo ay mismo yung demonyo, at ang lahat ng mga nakakakilala sa kanila. At kung sila'y magkakahiwalay o dili kayo magsama-sama, ang idibal na kahinaan ng sarili ay nagpapalakas sa kanyang mga kapatid. Kung saan ang kalupaan ay inilatag upang matungtungan o makasumpong ang tao ng tinatawag na kapayapaan, matapos ipakita sa kanya ang gabay at sumunod para sa mga mananampalataya kung ano ang siyang magdadala sa tao, at ipinakita sa kanya ang tinatawag na siyang magdadala sa mga tao sa impyerno. Ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, walang tatlo sa isang nasyon o isang Bedouin kung saan nariyan ang pagdarasal malibang kung sila ay hindi makasunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kung tayo ay sasali sa mga pangkat ng mga tao, ay tingnan natin ang kanilang hangarin, at sila ng mga ang panalangin sa Diyos ay maging kaaya-aya para sa kanila. Maging ito ay kapinsalaan, ay mag-ingat tayo sa paghahati-hati o paghihiwa-hiwalay, sapagkat si Satanas ay kasama ng isa at siya ay mas malayo sa dalawa. Ang sino mang magnais ng
pagpasok sa paraiso ay dapat ang kanyang pamayanan at ang sinumang nalulugod sa kabutihan at sa kasawian ng ibang masasama, nawa ang mga mananampalataya ay maging matatawag nating matatag. Ayon sa isang libro, huwag magkakahiwa-hiwalay, kinamumuhian, kinasusuklaman ang tinatawag na ganitong mga debosyon. Ipinakita na ang babala at pagbabawal tungkol sa mga kasiyahan, sa mga pandinig sa pagsunod o maging pamilyar sa pamayanan. Kanyang tinanggap ang iyong mga pagsusumamo ang Diyos kung magagawa mo at ang lahat ng tinatawag na kanyang pinagbawal at ang kanyang ipinag-utos. Kung ang isang lingkod ay nakakaunawa pagkatapos alamin ang lahat ng kamalayan o ang lahat ng ginagawa sa sanlibutan o sa lipunan o anumang sistema ito sa pamagitan man ng paglikha o ng kanilang mga naipong pagsasama-sama at ang pangangalaga sa sistema ang pinakamainam na lutas o dili kaya'y ang takot ng tinatawag na kirot at iaalasalang-alang ang bawat individual na landasin patungo sa mga anumang anomalyang pagkakaiba o mga alipin ng Diyos, ang paghihiwalay mula sa karamihan na may isang pananampalataya o paniniwala, sinasabi man ito o kinikilos, o uri naman ito ng salungat na katotohanan, o ang pagsasama-sama sa oras ng mula sa oras ng tinatawag na mahalaga. Ang tinatawag na homosexuality o mga alipin ng Diyos ay may dalawang uri, mula sa puso o mula sa tinatawag na pamamagitan ng tinatawag na biktima tulad para sa pagkawala ng bahala ng puso. Ito ay batay sa tiwaling paniniwala at pag-iingat ng pag-iisip na salungat kung ano ang karapat-dapat ng mga tao magkaroon ng tinatawag na monotheism at pananampalataya at tungkol sa pagkawalang bahala sa anumang apekto o magiging kahinatnan nito. Sa katunayan, sa ibang mga gawain ng magwawalang bahala para kung sino ang inutusan ng Diyos sapagkat ito'y mapanganib na panglabas ng isang tinatawag nating kasuklam-suklam na kasamaan. Sa mga pinagkasunduan ng ating mga scholar, tanggihan at bigyan ng babala laban sa mga anumang anomalyan mapang-api na bagay na hindi makumpirmiso kasama ang mga gumagawa nito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, magpasya sa pamamagitan ang sino mang mag-alis ng anumang bagay dahil sa pagsunod, ito ay itatanong sa kanya sa kabilang buhay. Kung wala tayong katibayan at kung sino man ang tinawag na malagutan ng hininga mula sa mga pangako ng kamangmangan o tinawag na jahiliya. Tulad ng tungkol sa pagwawalang kilos ng kanyang mga alipin at ang mga batas na kinilala sa mga mula sa batas ng Islam na may maliwanag na kaibahan sa pagitan at tinanggap na batas na hindi nagkasundo, ngunit ay sa halip ay lumagpas sila sa hangganan o punto ng tinatawag na batas na ito. Kung ang batas na maliwanag at salungat sa mga layunin ng Sharia o batas ng Islam
Naway buksan ng kanilang kaisipan at ito ay hindi masasabing dala ng edad o diameter. Kung saan may-ari nito ay ang tinatawag na sistema ng pagsasabatas ng lipunan. Ang kalituhan ang tatanggap sa kanila, mahuhulog lamang sila sa kawalan, at pagkatapos kalituhan ng tungkol sa sasagawa ng batas. Kaya't walang lakas malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng batas na ito. Maring ito ay mga abnormal na tinatawag na pagsunod sa makabagong pananamit. Tananamit na tinatawag na merong pagmamayabang. Bukod sa paraan ng pagtingin, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsuot ng damit na merong pagmamayabang sa mundong ito ay magbibihis ng damit na nagpapahiya sa araw ng paghuhukom. At kung anong ibig sabihin ng damit, ito ay tinawag na pagmamayabang o pagmamalaki o pa kaya ay pagmamataas. Hanggat ang punto ng mahal ng tinatawag na kahiningan. Sino man ang mamuhi ng unang dalawang katanyagan o tinatawag na damit ng pagmamataas. Kung gayon, nawa ay gabayan sila ng Allah sa kanilang mga kabuktutan at talagang sila'y sadyang sumalungat sa likas ng pagkakalikha ng tao at ng kasarian nito. At para naman sa kanila na may tinatawag na kakayahan upang makaiwas sa anumang mga tukso, ay pinaalalahanan tayong magsipag-asawa tayo. Kung kaya natin 2 hanggang 3 o 4 na kababaihan. Naway pagpalain tayo ng Diyos at nawa ay hindi tayo tinatawag na maging lugi sa anumang paraan ng pamumuhay sa mundong ito, sa paglabag sa mga kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala o ang pagsunod sa kanyang mga batas. Mula sa kanilang mga pagbagsak ng mga estado o ang pag-atake ng mga konkretong mga katotohanan ipinilatag sa kanila sa pamagitan ng tinatawag na Quran. Subalit nandiyan pa rin sa pananatili sa tinatawag na homosexuality. Tandaan natin ang ginawa sa panahon ng Lot, na ang mga tao ay magkaroon ng binigyan ng babala, subalit hindi nila iniwasan at bagkos sila ay naging malala at naging palasuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya't ang kanilang lugar ay pinababaan ng ulan at ng mga bato mula sa kung saan nanggaling ito. Ya Allah, humihingi kami ng patnubay mula sa iyo, sa iyong galit at sa iyong mga kapatawaran. Naway bahagian mo kami bilang iyong mga alipin na magpupuri at dumadakila sa iyong kaisahan. Naway bigyan mo kami ng kapatawaran sapagkat ang aming Panginoon o ang Allah ay siyang pinakamapagpatawad, ang pinakamawain. Muli ang pagpupuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang dakilang sugo sallallahu alaihi wasallam. O mga alipin ng Diyos, matakot kay Allah, maglingkod tayo, may kasamang magkakasamang mga Muslim, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mas nagugustuhan niya ang magkakasama-sama kaysa ang magkakahiwalay. Kung gayong alamin natin
na ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak at ang kanyang pagpapatawad ay napakalaki. Iwasan natin ang mga kaugalian na kaginagisnan kagaya ng panahon ng Lot, ang pagbagsak ng kanilang lugar, o dili kaya'y ang paglihis natin sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. O mga taong may kaalaman at may katwiran, iligtas natin ang ating mga sarili sa anumang motibo ng sosyalidad ng mundo. Ang kahinaan ay siyang tinatawag na ang kahinaan sa paniniwala sa isang reliyon ay lumilihis mula dito. Ang kakulangan ng una ay ang pagpapaalam sa kanilang sarili at pag-ibig na hindi sumasang-ayong makamit ng katanyagan. Kabilang sa mga sanhi ng lipunan, mga masasamang batayan sa iba't ibang mga impluwensya habang pinapaasa at pinagkukunan ng kung ano-anong mga bagay ng karunungan na walang batayan. Ang tao ay nahuhulog lamang sa tinatawag nating pagkalito at naguudyok ito ng tinatawag na kahinaan bilang sa tao. At kung ano man ang anomalyang karapat-dapat sa anomalyang ng pagsuway, bukod mula sa malaking karamihan ng naapektuhan, katotohanan, ito ay laganap sa panahon na ng Egypt. Ngunit ang panuntunan nito ay nawala sa ilang iglat lamang. Kung naganap ito ay tinawag na merong pagpapatawad na tulad ng ginawa sa mga sinaunang tao. Kaya nga sinasalungat natin ang pagkakahiwa-hiwalay mula sa ating mga sarili at sa ating mga kapatid, sapagkat ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinibigay niya sa mga taong sumusunod, tumatalima at dumadakila sa kanyang kaisahan at sila'y umiiwas sa mga tukso. Ayon sa tulad sa kwento ng Hudayfa radhiyallahu anhu, kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag tungkol sa tukso o anumang bagay ng pagsubok, sabi niya ito ay napapanahon. Sinabi ng Hudayfa, anong ipag-uutos mo sa akin para maalaman ko ang mga ganito o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pamayan ng Muslim at ang kanilang mga pagsasama-sama ay obligado. Walang pangkat unang pananampalataya sa kanila. Sinabi sa kanya, alisin ang lahat ng pangkat na iyon. Kahit na ito ay parang isang kagat sa ugat ng isang puno, hanggang sa maabutan ka ng kamatayan, ikaw ay nasa kalagayan ng tinatawag na pagsuway. Kaya nga, o Diyos o Allah subhanahu wa ta'ala, kami iyong pangalagaan sa mga anumang tukso at maging malinaw sa amin ang mga bawat bagay na iyong ipinag-utos at pinagbabawal sa amin. Nawa ay ang lahat ng tinatawag na pagkakasalungat-salungat ng bawat isa at ng mga di mananampalataya, kami ay humihiling sa iyo ng tinatawag na patnubay para sa pamayanan ng mga Muslim sa mayroong pananampalataya hanggang tanggapin ng mga Muslim ang kanilang pananampalataya. Naway maawa ka sa amin o Diyos para sa pinakamagaling at pinakamagandang kabaitan sa sangkatauhan. Si Muhammad bin Abdullah ang siyang may-ari ng tagapamagitan, sapagkat inutusan ng Diyos sa pamagitan ng utos mismo ang nagsimula
at nagdala ng kanyang mga anghel na pumupuri sa kabanalan ng iyong kaisahan. Kami naniniwala at humingi ng kapayapaan. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang mensahero na si Muhammad, na siyang nagpaliwanag na kung ano ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang kanyang apat na kasama o kahalili, ang Abu Bakar, ang Omar, ang Uthman at ang Ali, at sa kanilang kapahintulutan na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang tagasunod sa kanila na may kabaitan hanggang sa araw ng paghuhukom, at sa amin bilang kasama ay humingi ng kapatawaran at kalooban sa iyo o pinakamawain. O Allah, pinakamamahal namin sa Islam at sa mga Muslim nagmamahal sa Diyos, naway wag mong pabayaan ang mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang tagumpay ng aming reliyon sa libro ng Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad na siyang tapat na lingkod mo. At ipag-utos namin na magkaroon ng takot, na di lang pagtakot kundi pagsunod sa Panginoon na nag-iisa. Naway bigyan mo kami ng tagapangalaga kung ano ang aming mga bagay na gagawin at sasabihin sa mga tao. Kaya nga, Ya Allah, kami ay iyong patnubayan at yung kaming ingatan, at kami ay wag hayaan na mahulog sa mga patibong na ikalalabas namin sa paraiso at ikalalaglag namin sa impyerno. Nawa ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaatin na sumusunod at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw at sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag lamang sa atin na ang pagsuway kay Allah, pagsuway sa dakilang propeta ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang patnubay at kapayapaan ng Allah ay sumaatin, inshallah, laubin na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akira dawana innal hamdulillahi rabbil alamin.